Pagkatapos nito, biglang may sumigaw ng pangalan ng ating bida, sinabi nito na hindi siya makapaniwala na ganoon pa rin kapusok si Zhu Minglang kahit napakaraming taon na ang lumipas. Dagdag pa niya, iniisip daw ni Zhu Minglang na kaya niyang gawin ang anumang gusto niya dahil nasa ilalim siya ng proteksyon ni Zhu Changguan at Zhu Shuiyan. Ang nagsalita ay si Lady Zhao mula sa maharlikang pamilya. Galit niyang sinabi na hindi siya makapaniwala na ganoon pa rin kapusok ang kausap niya kahit napakaraming taon na ang lumipas. Nakilala siya ni Zhu Minglang at sinabi nitong ginagamit niya ang pagiging miyembro ng maharlikang pamilya upang tulungan ang pamilya Hao. Binalaan ng ating bida si Lady Zhao na handa siyang putulin ang braso ng kahit sinong disipulo mula sa maharlikang pamilya. Sinabi pa niya na kung ayaw nitong may maganap na libing para sa kanila, mas mabuting huwag siyang harangan. Nagulat at natakot si Lady Zhao, iniisip na baka totoong patayin siya nito, kaya mas pinili na lamang niyang manahimik. Sa sumunod na eksena, makikita ang hangal na nakaluhod at paulit-ulit na yumuyuko bilang tanda ng paghingi ng tawad, habang pinaalalahanan siya ni Zhu Minglang na siguraduhing binibilang niya ang bawat yuko na ginagawa niya. Makalipas ang 5 minuto, pumunta na ang mga alagad ng hangal upang alalayan ang kanilang young master, kasabay nun, nagpaalam na sila sa ating bida na tapos na nga raw ang kanilang young master. Narinig naman ito ng ating bida kaya inutusan niyang umalis na nga raw ang mga ito. Dahil dito, dali-dali naman tumakbo ang mga ito sa takot nila sa ating bida. Nagpasalamat ang tiyuhin at tiyahin ng ating bida, sinasabing matutuwa si Zutong kapag nakita niya mula sa langit ang kanyang ginawa. Nagpaalala naman ng tiyahin na muli niyang ginalit ang maharlikang pamilya at ang Purple Forest Sect. Ngunit sagot ng ating bida, huwag silang mag-alala dahil alam niya ang hangganan at lakas ng kanyang kakayahan. Habang si Fang Nianyan ay in love pa rin sa ginawa ng ating bida. Pagkatapos nito, tumawid sila sa tulay patungo sa inner courtyard ng pamilyang Zhu. Habang naglalakad, nagpatuloy ang ating bida sa pagpapaliwanag tungkol sa kasaysayan ng kanilang tahanan at kung paano ito nahati sa 2 bahagi bilang pagtutol ng kanyang lolo sa sistemang pang-aalipin. Sa ganitong paraan, naging malinaw sa kanyang mga kasama kung bakit may magkaibang courtyard at kung sino ang namamahala sa bawat isa. Tinanong naman ni Fang Nianyan kung ibig bang sabihin nito ay hindi kadugo ng ating bida ang kanyang tiyuhin at tiyahin. Ipinaliwanag ng ating bida na ang tunay na pangalan ng kanyang tiyuhin ay Yushan at sabay silang nag-aral ng kanyang ama. Katulad ng kanyang ama, tutol din ito sa sistemang alipin, at dahil malapit sila sa isa't isa, pinalitan ng tiyuhin ang kanyang apelyido at naging Zhu Yushan. Si Zutong naman ay ampon ng kanyang tiyuhin at tiyahin, ngunit itinuring nila ito na parang sariling anak, at itinuring din siya ng ating bida na parang tunay na kapatid. Naisip ni Nanling siya na mabait din pala ang ama nito, kung sakaling tanggapin talaga si Li Xuan ng angka ng Zhu, kahit papaano ay hindi sila magiging mga alipin. Tinanong ni Fang Nianyan kung ang ibig sabihin ba ay hindi kadugo ng angka ng Zhu si Zutong, kaya kahit napatay siya sa kompetisyon ay walang masyadong mag-iimbestiga. Sagot ng ating bida, handa na lamang palampasin ito ng kanyang tiyuhin at tiyahin upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap, at hinala niya ay hindi na ito ipinaalam sa kanyang ama. Pagkasabi ng bida na marahil ay hindi alam ng kanyang ama ang nangyari, biglang nakisali ang misteryosong tinig at mariing tinutulan ito, sinabing kalokohan at hinahamak lang niya ang kanyang sariling ama. Kasabay nito, ipinakita ang kanyang ama na tahimik na nangingisda sa tabi ng ilog. Sinabi ng kanyang ama na matagal na itong kasal ngunit ngayon lang muling nagpakita. Kung hindi raw sinabi ng lolo niya ang totoo, baka sa susunod na buwan ay libing na ang ihahanda para sa kanya. Sagot naman ni Zhu Minglang, tinanong ba niya kung naniniwala ba talaga ito sa sinabi ng kanyang lolo. Dito ipinakilala ang ama ni Zhu Minglang na si Zhu Changguan, ang pinuno ng Zhu clan. Habang kinakausap niya si Minglang, binibigyang diin niya na iniwan ito ang pagsasanay sa espada at ang mga responsibilidad sa angkan para mamuhay ng magaan at walang alalahanin kasama ang mga magagandang babae. Ipinaliwanag naman ni Nanling siya at Fang Nianyan na hindi sila romantikong kasamang naglalakbay ni Zhu Minglang, kundi kasama lang siya sa paglalakbay. Sinabi ni Zhu Minglang na sila ay bahagi ng kanyang Dragon Master Team, si Nanling siya ay isang demigod mula sa Ancestral Dragon City State sa Lishuan, habang si Fang Nianyan naman ay isang kasambahay mula sa pamilyang mga ngalakal. Nilinaw niya na magkakampi lamang sila at walang ibang relasyon. Sumang-ayon naman dito ang dalawa sa sinabi ng ating bida. Galit na galit si Zhu Changguan nang malaman na naging isang Dragon Master si Zhu Minglang.
Pinagalitan niya ito, sinasabing paano na raw ang forging techniques ng Zhou clan. Pinaalala niya na noong nawala ang pundasyon ni Zhu Minglang sa cultivation, natuwa pa siya dahil akala niya'y magkakaroon ito ng oras para pag-aralan ang mga teknik ng kanilang angkan, pero imbes na gawin yon, pinili pa nitong maging Dragon Master. Napuno naman ng pawis ang pagmumukha ng ating bida, kaya sinubukan ni Zhu Minglang ipagtanggol ang kanyang sarili sa galit ng kanyang ama. Sinabi niyang nag-eensayo pa rin siya at nakagawa pa nga siya ng isang armor para sa isa sa mga dragon niya, at ipapakita niya ito balang araw. Ngunit hindi pa rin natuwa si Zhu Changguan at sarkastikong tinanong kung ginagamit ba ni Zhu Minglang ang mga teknik na iniwan ng kanilang mga ninuno para lang sa ilang dragon. Sumagot si Zhu Minglang na kung ganoon ang interpretasyon ng ama niya, wala na siyang magagawa para pigilan ito. Pagkatapos ng inis na argumento, sarkastikong sinabi ni Zhu Changguan na kung ganoon kalaki ang pagmamahal ni Zhu Minglang sa mga dragon, mabuti pa raw ay pakasalan na niya ang isa. Pagkatapos nito, bigla siyang tumawag at sinabing, lumabas ng araw ito. Kasabay nito, may isang taong naka-purple na damit ang lumabas mula sa mga puno. Pagbaba ni Qin Yang sa mga puno, magalang na bumati ito kay Zhu Changguan, ang pinuno ng kanilang angkan. Sinabi ni Zhu Changguan na hindi na kailangan ng formalidad, at inamin nito na plano niya nga raw sana niyang utusan si Qin Yang na hanapin ang isang lalaki at putulin ang mga kamay at paa nito. Pero dahil nagkaroon na ng gulo sa spiritual hall, minabuti niyang doon na lamang tapusin ang usapan. Nalaman ni Zhu Minglang na may balak palang gawin ng kanyang ama, at inakala niyang nagbago na ito matapos ang maraming taon. Ipinaliwanag ni Zhu Changguan na nasira na ang kanyang pangalan kaya hindi siya maaaring manahimik lang tungkol dito. Sinabi naman ni Zhu Minglang na may punto ang ama niya, lalo na sa talino at tuso nitong mag-isip. Tinanong din niya ang kanyang ama tungkol sa malaking pagbabagong nangyari sa Zhou clan, na nabalitaan niya mula sa kanyang lolo. Ipinaliwanag ni Zhu Changguan na hindi basta-basta ang Zhou clan, isa sila sa nangungunang angkan sa 6 na dakilang clan, kasabay ng Pu clan. Dahil sa mabilis na pag-unlad ng Zhou clan, nainggit ang pamilya hari, ang Purple Forest sect, at iba pang mga angkan, kaya't nagsimula ang maraming problema. Dahil dito, buong lakas niyang sinuntok ang kanyang anak sa labis nitong kahangalan. Habang hawak ng ating bida ang kanyang bukol, sinabi niya na kaya pala sila nagkakaproblema ay dahil naging nangungunang angkan sila sa 6 na dakilang clan, at hiniling niyang maging mas malinaw si Lolo sa susunod na paliwanag. Wala na din masabi dito ang dalawa sa kanilang nakikita sa mag-ama. Pagkatapos, binati ng ating bida ang kanyang ama, sinabing hindi niya ito minamaliit at kinikilala niya ang mahusay nitong mga estratehiya, kalkuladong galaw, at tusong plano, tinawag pa niya itong matandang lobo. Hindi naman nagustuhan ni Zhu Changguan ang sinabi ng kanyang anak, kaya sinabihan niya na lamang ito na tigilan na nito ang pambobola dahil nakakasuya at hindi naman siya marunong mambola. Sagot naman ni Zhu Minglang na totoo ang sinabi niya at hindi yun gawa-gawa lang, pagkatapos ay sinabi niya na may isang bagay siyang kailangang ipagawa sa kanyang ama. Pagkatapos nito, bigla na lamang biniro ni Zhu Changguan si Fang Nianyan at nanling siya kung nabuntis ba niya ang isa sa mga kasama niyang babae. Pinagpawisan naman ang dalawa dahil sa kalokohan ng ama ni Zhu Minglang. Agad namang nilinaw ni Zhu Minglang na seryoso ang usapan nila at ipinaliwanag na tungkol ito sa mahalagang bagay, ang Li Xuan, na nais nilang protektahan, at tinanong niya kung matutulungan ba sila ng kanyang ama. Sinabi ni Zhu Changguan na ang lugar ng Li Xuan ay puno ng hindi pa natutuklasang makasaysayang artifact, at posibleng mayroon pa itong sinaunang Dragon Gate, dahil dito, maraming tao ang gustong mapasakamay ang Li Xuan. Dagdag pa niya, kung mananalo si Zhu Minglang sa interclan competition, malaki ang tsansa niyang makontrol ang Li Xuan, kaya dapat ibigay niya ang lahat sa laban at huwag magpigil. Hinawakan ni Zhu Changguan ang balikat ng kanyang anak at pinaalalahanan siya na tigilan na ang paggawa ng mga bagay tulad ng pagputol ng kamay ng mga kasapi ng maharlikang pamilya, dahil hindi na niya kayang protektahan ng sarili gamit lamang ang pagkakakilanlan bilang isang pasaway na bata. Dagdag pa niya, ang mga kalaban ngayon ay hindi na basta batang disipulo mula sa isang angkan. Nagtanong naman si Zhu Minglang kung ibig bang sabihin nito ay pati ang mga walang hiya at nakatatandang mandirigma ay sasali rin sa kompetisyon. Natawa si Zhu Changguan at sinabi na kung sakaling matalo si Zhu Minglang, maaari na lang itong lumapit sa kanyang lolo at sabihing may isang bihasang espada na kasali para makapagdala ito ng mga tao mula sa Sword Mountain Sect. Biro pa niya, maaari rin niyang irekomenda si Zhu Minglang sa maharlikang pamilya upang maging aso nila, at sa tulong ng kanilang yaman at koneksyon,
madali na nitong maaabot ang rurok ng tagumpay. Dagdag pa niya, mas maganda ang magaling makipag-usap kaysa lumaban, dahil nakakatipid ito ng ilang dekada ng pakikipagdigma. Sa gilid naman, napatawa sina Fang Nianyan at Nanling siya sa kanilang narinig. Makalipas ang ilang sandali, ipinapakita ang hot spring ng Zhou clan, namangha si Fang Nianyan sa laki nito at sinabi niyang sakto lang ang temperatura ng tubig. Tinawag niya si Nanling siya para agad na sumama at magbabad sa mainit na bukal. Sumang-ayon naman si Nanling siya, kaya dali-dali naman itong naligo sa hot spring, at kitang-kita din ito ang kanyang kagandahan. Habang nagbababad sa hot spring, napansin ni Fang Nianyan na kakaiba ang ugali ni Nanling siya ngayon, dati ay malamig at seryoso ito kapag binibiro, pero ngayong araw ay parang ibang taong araw ito. Namangha din si Fang Nianyan sa ganda ng hubog ng katawan nito, namula siya at pabirong tinanong kung ano ang kinakain nito noong bata pa para maging ganoon kaganda ang katawan, sabay amin na naiinggit siya. Nagulat si Nanling siya, tumingin sa kanya ng seryoso, at malamig na nagsabi, talagang matapang nga raw si Fang Nianyan. Habang nangyayari ito, si Fang Nianyan ay natatawa at nakiusap kay Nanling siya na tumigil na nga raw ito sa pagpapatawa sa kanya habang humihingi ng tawad. Sa kabila nito, napasabi pa rin siya na ang sarap ng pakiramdam. Samantala, si Zhu Ming lang naman ay nagtataka kung bakit sa bakuran niya pa itinayo ang hot spring. Kasabay nito, may dumating na babaeng may mahabang buhok na kulay bughaw at nakasuot ng hapit na damit na kulay lila. Tinatanong niya si Zhu Ming lang kung ano ang problema, at kung may sakit ba siya o nasaktan. Biglang nainis si Zhu Ming lang at tinanong niya kung bakit pumasok ang babae nang walang paalam at hindi man lang kumatok. Ipinaliwanag ng babae na dinala lang niya ang mga nilabhang damit ni Zhu Ming lang, at dahil walang sumasagot nang kumatok siya, inakala niyang may masamang nangyari kaya agad siyang pumasok. Inabot na ng babae ang mga nilabhang damit kay Zhu Ming lang, pero halatang naiilang siya sa sitwasyon, kaya agad niyang sinabi na doon na lang matulog ang babae sa kwartong yun at siya na lang ang lilipat sa kabila. Sabay takbo naman ito ng napakabilis habang hawak nito ang kanyang sandata. Makalipas ang gabi, sa talo ng Zhou clan's inner courtyard, ikinwento ang alamat tungkol sa isang dragon na may ancestral veins. Kapag ito ay nagalit, kayang palubugin ng buong mundo sa isang dagat na lilitaw sa kalangitan. Ang mga alon ng dagat na iyon ay kayang gumuho ng bundok na may sukat na 100 kilometro, at ang mga halimaw na naninirahan doon ay may kakayahang magwasak ng kahit anong kaharian. May nagtanong naman na isang bata kung alam ba nila kung sino ang pinaglilingkuran ng makapangyarihang dragon. Nang tanungin kung sino ito, isang mahiwagang isda ang lumitaw at sumagot na siya ang tinutukoy. Ipinahayag nito na dati siyang ninuno ng Nine Heavens na muling isinilang bilang isang karaniwang isda. Tinawanan naman siya ng ibang mga batang estudyante at hindi pinaniwalaan ng ilan ang pahayag ng mahiwagang isda. Tinawag pa nila itong ginoong malilimutin na isda. Galit na sumagot ang isda, sinabing makinig sila ng mabuti sa kanyang pagtuturo. Ipinaliwanag niya na ang alon sa dagat na iyon ay kayang gumuho ng bundok na may layo na 100 kilometro at ang mga halimaw na naroon ay kayang magwasak ng kahit anong kaharian. Sinabi ng isang estudyante na naikwento na ng mahiwagang isda ang bahaging iyon. Sagot ng isda, inulit lang niya dahil baka hindi nila maalala, pero ipinaalala ng estudyante na 7 beses na niya itong sinabi. Dahil doon, nagpa siya ang isda na tapusin na ang klase at pinayagan silang magsaya muna. Kaagad naman sumang-ayon ng mga estudyante kaya dali-dali naman silang tumakbo para maglaro. Galit na nagreklamo ang mahiwagang isda dahil walang estudyante ang dumalo sa klase at binalak niyang isumbong ito sa mga magulang ng mga bata. Pagkatapos nito, lumapit ang ating bida sa isda at kinawayan niya ito. Nagulat ang isda nang makita si Zhu Ming lang at napansin itong mas malaki na siya ngayon, kaya tinanong kung ano ang kinain niya. Ipinaliwanag ni Zhu Ming lang na isa na siyang Dragon Master at may maraming bagay siyang gustong itanong sa mahiwagang isda. Natawa ang mahiwagang isda nang marinig na Dragon Master na si Zhu Ming lang, at sinabi nitong mas mabuti iyon kaysa maging walang kwentang swordsman na walang patutunguhan. Ipinagyabang pa ng isda na sa gabay ng isda ng 9 na langit, madali nitong masasakop ang mundo. Ngunit bigla itong napatigil at nagulat nang mapansin kung gaano nakalaki si Zhu Ming lang, habang si Zhu Ming lang naman ay napatingin na lang ng may inis at pagod sa reaksyon nito. Sinabi ng ating bida, lumapit nga raw ito kay Ginoong Koi upang magtanong ng isang bagay. Pinuri naman siya ng isda dahil sa kanyang katalinuhan at pagkauhaw sa kaalaman, at inihambing siya sa ibang mga kabataang hindi nagpakita. Sinabi nitong maaari na siyang magtanong.
Ikinwento ni Zhu Minglang na ang kanyang dragon ay minsang naipit sa yelo, naging isang ice worm, at kalaunan ay muling nag-anyong white ice morning dragon. Naitanong niya kung dulot ba ito ng dragon tribulation. Ipinaliwanag ni Ginoong Koi na hindi ito gawa ng tribulation kundi isang natural na siklo ng pagbabago o transformation cycle. Tinanong din ni Zhu Minglang kung ano ang ibig sabihin ng cycle of transformation. Ipinaliwanag ni Ginoong Koi na ang ganitong uri ng pagbabago ay maihahalin tulad sa kamatayan at muling pagkabuhay ng isang phoenix dragon, o tulad ng metamorphosis ng isang butterfly sa isang dragon. Dagdag pa niya, hindi na kailangang dumaan sa dragon tribulation ang white dragon ni Zhu Minglang, kailangan lang nitong sumailalim muli sa panibagong cycle of transformation upang madali itong mag-breakthrough at maging mas malakas. Muling nagtanong si Zhu Minglang kung panibagong cycle na naman ba ito. Ipinaliwanag ni Ginoong Koi na kaya pang mag-devolve ng dragon niya at natatangi ang kakayahang ito. Sa bawat cycle ng pagbabago, mas nagiging malakas ang dragon kahit walang tulong mula sa isang dragon master. May kakayahan din itong lampasan ang limitasyon ng sarili nitong lahi, kaya patuloy itong lumalakas sa bawat yugto. Nagpatuloy ang paliwanag ni Ginoong Koi, sinabing patuloy na lalakas ang dragon hanggang sa malampasan pa nito ang Dragon King, maging mas makapangyarihan pa kaysa sa isang Diyos. At wala nang anumang nilalang sa mundo ang makakatumbas dito. Napaisip si Zhu Minglang na hindi niya akalaing ganoon kalaki ang potensyal ni Bai Qi, sayang lang daw at kailangan itong mag-evolve sa bawat pagkakataon. Sinabi pa ni Ginoong Koi na may mga paraan para pabilisin ang proseso ng pag-ikot ng pagbabago, kahit ito pa ay muling pagsilang ng Phoenix Dragon o tulad ng siklo ng butterfly. Nagliwanag naman ang mga mata ng ating bida, kaya kaagad itong nagtanong kay Ginoong Koi kung paano nga raw itong gagawin. Ngunit sagot lang ni Ginoong Koi ay hindi niya nga raw ito maaalala. Dahil dito, bigla na lamang bumagsak ang ating bida sa tubig. Pagkatapos nito, mapupunta ang eksena sa Ancient Dragon Court, kung saan may nakatayong malaking gusali sa tuktok ng isang matayog na bato sa gitna ng dagat. Doon, sinalubong ni Zhu Minglang ang isang babae at tinanong kung siya ba si Luminaire, at nagpakilala ang ating bida bilang kapatid ni Zhu Tong. Magalang namang bumati si Luminaire at sinabi na madalas siyang ikwento ni Zhu Tong sa kanya. Sinabi ni Zhu Minglang kay Luminaire na nakita niya sa mga gamit ni Zhu Tong ang dahilan ng pagkamatay nito, na ipinagtanggol siya laban sa Young Royals clan at doon siya napahamak. Tinanong ni Zhu Minglang kung maaari niyang ikwento ng detalyado ang nangyari. Ngunit bigla na lamang napaluha si Luminaire, lumuhod, at humiikbing sinabi na hindi niya intensyon na mangyari yon. Sinabi ni Zhu Minglang kay Luminaire na wala siyang balak sisihin ito, gusto lang niyang maintindihan ang buong sitwasyon at wala naman itong ginawang mali kaya hindi ito dapat kabahan. Ikinwento ni Luminaire na kamag-anak siya ng Zhu clan na naninirahan sa panlabas na bakuran. Pagdating niya sa Ancient Dragon Court bilang disipulo, isang araw habang naglalakad siya sa kalye ay inatake siya ng isang lalaki, at gusto siyang pagsamantalahan nito. Kalaunan nalaman niyang ang lalaki ay si Zhao Shi, anak ng isang miyembro ng maharlikang pamilya, kaya kabilang ito sa Young Royals clan at nagagawa nito ang gusto niya nang walang pumipigil. Matapos mangyari ang insidente, nagalit ang isang kaalyado ni Luminaire at binugbog si Zhao Shi, kaya nagkaroon sila ng alitan sa Young Royals clan. At sa paghihiganti nila, gumawa ng pustahan ang Young Royals clan at inalok na sinumang makakapatay kay Zhu Tong sa susunod na interclan competition ay bibigyan ng phantom fruit. Hinimok din nila si Hao Xiaokong na patayin si Zhu Tong sa nasabing paligsahan. Umiiyak din sinabi ni Luminaire na hindi niya inakalang mauuwi sa kamatayan ang nangyari at inaamin niya nga raw ang sisi sa kanyang sarili. Pinakalma siya ni Zhu Minglang at sinabing huwag na niyang sisihin ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, sarkastikong binitiwan ng ating bida ang kanyang pangako, habang naglilisik ang mga mata nito sa matinding galit, napaparusahan niya nga raw ang hangal na si Zhao Shi at si Hao Xiaokong, at humanda nga raw sila sa kanilang kamatayan. Pagkatapos nito, sa pagbabalik ni Zhu Minglang sa kanilang bakuran sa loob ng Zhu clan, masayang sinalubong siya ni Fang Nianyan at agad na tinanong kung kumusta ang naging resulta ng kanyang investigasyon. Ipinaliwanag ni Zhu Minglang na alam na niya ang buong pangyayari at nabanggit niyang sa loob ng 3 araw ay gaganapin ang susunod na yugto ng interclan competition, at doon niya ipaparanas sa kanila ang kabayaran. Dagdag pa niya, kung malaya si Miss Lin siya sa araw na yon, maaari rin itong sumali dahil maraming malalakas na kalahok at magaganda rin ang mga premyo. Pumayag si Nanling siya at sumagot ng okay.
Pagkatapos, biglang sumigaw si Ginoong Koy na galit at tinawag nito si Zuming Lang at sinabing sa wakas ay bumalik na siya. Ngunit hindi man lang niya tinapos ang pakikinig sa kanyang klase, sabay tawag sa kanya na pilyo. Nagtanong ang ating bida kay Ginoong Koy kung naalala na ba nito ang paraan upang mapabilis ang proseso ng ebolusyon. Ngunit imbes na sagutin yon, nagreklamo si Ginoong Koy kung bakit siya umalis ng walang paalam, gayong napagkasundoan na nilang maglakbay sa buong mundo ng magkasama. Ngunit imbes na sagutin yon, nagreklamo si Ginoong Koy kung bakit siya umalis ng walang pasabi, gayong napagkasundoan na nilang maglakbay sa buong mundo ng magkasama.